Mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag ko sa iyo kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi," sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos, sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa nila kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral kailan may di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayoy natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kailanman ang sino mang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, 'Wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham.' Sumagot si Jesus, 'Sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako na.' Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa Huwebes sa ika-5 linggo sa panahon ng Kwaresma o ang 40 araw na paghahanda natin para sa
dakilang kapistahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Mga kapatid, ito na po ang huling linggo bago ang tinatawag at pinakahihintay nating mahal na araw. Sa darating na linggo po ay linggo na ng palaspas. Patapos na ho yung ating 40 araw na paghihintay at paghahanda para sa, hindi po sa kamatayan at paghihirap lamang ng ating Panginoon, kundi sa tagumpay ng kanyang muling pagkabuhay. Pero wag nating kalilimutan, maganda ho ang paalala sa ating ebanghelyo ngayon. Dahil po yung ating 3 mahalagang ginawa, yung pagdarasal, pag-aayuno, at ang paggawa ng mabuti sa kapwa, sana hindi po pag-Kwaresma lamang natin yan naaalala at tinatandaan at ginagawa. Isabuhay po natin yan tuloy-tuloy hanggang matapos ang Kwaresma, lalo na sana sa kanyang muling pagkabuhay, taglay na natin ang kakayahan na ito, na tayo ay magdasal pa, na tayo ay magsakripisyo pa, at tayo ay gumawa pa ng mabuti sa isa't isa. Dahil yun naman po talaga ang buod ng mga aral ng Kwaresma, ang 3 bagay na ito. At huwag natin kalilimutan ng unang bahagi ng ating ebanghelyo ngayon. Ano ang sabi ni Jesus sa mga Hudyo? Tandaan ninyo, ang namumuhay sa aking aral ay hindi kailanman makakaranas ng kamatayan. Maraming nagalit. Sabi nga ng mga nakarinig na Hudyo, ay mukha talaga itong sinasapian ng demonyo. Paano hindi ka makakaranas ng kamatayan? Lahat naman tayo ay mamamatay. Totoo po yan. Lahat tayo ay mamamatay. Ngunit sa turo ng ating pananampalatayang Kristiyano, tandaan natin, hindi kamatayan ang ating wakas. Sapagkat ito ang simula ng buhay na inaalok, hinahanda at ipinaglaban ni Kristo para sa atin, ang buhay na walang hanggan. At paano natin yon mararanasan? Kung tayo daw ay mabubuhay sa aral ni Kristo. Kaya, ang kamatayan hindi kinakatakutan. Ang kamatayan, araw-araw pinaghahandaan. Yan po ang biyaya ng Kwaresma. Yung 3 mahalagang bagay po na sinabi sa atin. Kasi baka naman ngayong Kwaresma, tayo ay merong dasal, meron tayong Stations of the Cross, meron tayong bisita iglesia, meron tayong pilgrimage, meron tayong penitensya. Well, paminsan, meron din tayong mga pakaridad, meron tayong apostolate, outreach. Pero sana, hindi pagkatapos nito ay talagang parang wala lang. Parang ginawa lang natin tradisyon. Huwag natin gawing tradisyon lang ang 3 bagay na ito. Gawin natin itong debosyon. Pag sinabi nating debosyon, ito ay isang masidhing, matinding pagmamahal at pananalig. Kaya merong kantang, hopelessly devoted to you. Yung prayer, fasting, almsgiving should be our devotion. Not just a part of our tradition. At ito rin po yung sikreto na sinasabi ni Kristo, na huwag tayong magpatalo, huwag tayong magpadaig. Kung paano natin sinikap na labanan ang tukso, kaya tayo nakapag-fasting, kaya tayo nakapag-abstinence, nagawa mo eh. Kaya mo naman palang 40 days, walang soft drinks. Kaya mo naman palang pag Friday, walang baboy, walang karne. Kaya naman pala na magbawas ng pagkain, ng luho. Aba, itong Kwaresma, kaya nga sabi ko, hindi ito parusa, ito'y biyaya. Kung saan iminulat sa atin ang mga aral ni Kristo patungong kaligtasan, patungong buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, sa ilang araw na lamang po, papasok na tayo sa tinatawag na mga mahal na araw. Sana matapos man ang Kwaresma, matapos man ang mahal na araw, isabuhay natin ang mga aral ni Kristong magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Muli, ang kamatayan, hindi lamang kinatatakutan, at hindi lamang pinagtatalunan. Ang kamatayan, araw-araw, pinaghahandaan. Pray more, sacrifice more, and do more good things sa isa't isa. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, maraming salamat sa maraming aral na patuloy mong ibinibigay sa amin lalo na ngayong Kwaresma. Salamat sa pagmumulat mo sa amin ng kakayahan naming magdasal pa, magsakripisyo pa at gumawa ng mabuti sa isa't isa. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na nakalimot kami sa iyong mga aral. At sana, Panginoon, sa mga bawat araw at sandali pa ng buhay na ipinagkakatiwala mo sa amin, sikapin namin na paghandaan namin hindi lamang ang kamatayang darating, higit sa lahat, ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan na iyong ipinaglaban at iyong inihahanda para sa amin. Amen.